kalat ng basura. Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Yan ang tanong namin, tuloy ka bang isa sa amin? Nalaman mo na bang mapapag-aral ka niya? Tutulungan. Namatayan na ba kayo ng kapatid? Naranasan niyo na bang matulog sa maikling bangko sa palengke? Ako, naranasan ko na lahat yan. Ramdam ko ang hirap nyo. Kung gugustuhin ko pang yumaman pa, babalik na lang ako sa pagiging negosyante. Kung natapos ko ang kahirapan ko, magagawa ko rin sa inyo. Panata ako, tapusin ang kahirapan nyo. Kailangan malaman ng ating mga mamamayan kung saan napupunta ang mga bis na kanilang pinaghihirapan. Transparent government. Yan ang nakikita kong solusyon para maiwasan ang korupsyon sa ating bansa. Mga kababaihan, kailangan minamahal, inaalagaan, hindi inaabuso. Yan ang gusto kong mangyari. Yan ang dapat na treatment sa ating mga kababaihan. Siting ang kinabukasan. Pangako ko sa Diyos at bayan, hindi ako magnanakaw. Sa tuwing darating ang halalan, madalas na tayong makarinig ng mga matatamis na pananalita mula sa mga taong ang nais at layunin ay ang manukulan sa ating bayan. Mga pangako nagbibigay ng importansya at manasakit sa ating bansa. At pagpapaganda, di umano ng ating bayan. Pagbibigay ng sapat na edukasyon at malinis at tapat na pamahalaan. Ngunit nagandaan na ang maraming taon. Marami na rin halalan ng lumipas. Pero wala pa rin pagkabago nagaganap sa atin. Patuloy pa rin ang pulaganap ng mga kahirapan. At marami pa rin pamilyang Pilipino ang walang tirahan at hanap buhay. Kabataan, hindi nakapag-aaral dahil sa hindi matapos-tapos na korupsyon ng ating pamahalaan. Kaya sa darating na eleksyon, hahangarin ko ang inaasahan ng babago. Buboto ako na ang iisip ay ang ikabubuti ng nakararaan. Boboto ako na may malasakit at pagmamahal sa aking bayan. Boboto kami sa matalinong paraan para sa ikabubuti ng bansa. Boboto ako na may paninindigan at prinsipyo. Eh ikaw? Ano ang batayan mo? Ikaw. Ano ang batayan mo sa pagboto para Para sa pagbabago